Tinitigan ko ang tseke na maingat na inilapag sa mesa. Nakasulat doon ang 1,000,000. Yun ang eksaktong pera na ipapasok ko sa 1 taon ko na sa kumpanya ni Anton. Si Anton, itinuring kong kapatid. Ibinaling ko ang tingin sa kanya. Mayabang siyang nakangisi sa akin habang prenting nakaupo sa swivel chair. Ano to, Anton? Obvious naman, Alex. Ibinabalik ko na ang pera mo. Pero bakit? Anong dahilan at bigla mo na lang binabalik? Salamat sa tulong mo. But I can handle everything now. You can handle everything now? Ibig sabihin ba nito, pinaalis mo na ako? Yan ang gusto ko sa'yo, Alex. Ang bilis mong pumick up. Anong dahilan? Bakit ko pa kailangan magbigay ng dahilan? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Hindi ko na kailangan pang magbigay ng dahilan sa'yo. Ikaw may-ari. Di mo ko pwedeng tanggalin ng walang sapat na rason. Bigyan mo ko ng dahilan. My friend Alex, ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Hindi ko kailangan magpaliwanag pa sa'yo. Bakit hindi? Business partner mo ko. Nag-invest ako sa'yo noong mga panahong walang naniniwala sa'yo. Kaya hindi mo ko pwedeng basta na lang tanggalin ng walang dahilan. Mukhang nagkamali ako. Hindi mo pala naintindihan. Mukha ngang sinusumbatan mo pa ako. Hindi kita sinusumbatan. Naghahanap lamang ako ng dahilan kung bakit basta mo na lamang akong iniaalis. Bubuka pa lamang ang bibig ni Anton nang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok mula roon ang ate niya, nakasuot ng mamahaling damit. Bit-bit ang mamahaling bag at balot na balot ng make-up ang muka. Dinig na dinig ko pa ang tunog ng takong niya habang naglalakad papalapit sa mesa ni Anton. Hindi pa tapos ang usapan ninyo? Bakit nandito ka? Bigla-bigla ka na lang pumapasok. Dahil hindi mo sinasagot ang tawag ko. Kailangan ko ng supplementary card. Mas madaling gumastos kapag naka-credit card. Aasikasuhin ko yan mamaya. Nag-uusap pa kami ni Alex. Alex, ayan na yung 1,000,000 na investment mo. Ano pa bang gusto mo? Gusto niya raw ng rason. Rason? Anton, ikaw ang may-ari ng kumpanya. You can fire anyone you want. Hindi ako empleyado lang, Becky. Okay. Ako na ang magsasabi. Hindi ka na kailangan dito. Dahil kinokontrol mo masyado ang operation. Ikaw ang humawak ng mga suppliers na pagkakamahal ng bayad. Ayaw mo maghanap kung saan tayo makakamura. Pati ang mga empleyado sa baba pinapakialaman mo. Gusto mong magdagdag ng tao sa production, kaya naman ng ilang tao yun. Tapos gusto mo pang i-upgrade ang software at kung ano-ano pang klase ng gastos? In short, hindi ka nakakatulong sa paglago ng kita. Puro gastos ang inaambag mo. Becky, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi, eto na lang. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Pinapamukha mo ba sa akin na tanga ko at walang alam? Sa'yo nanggaling yan, hindi sa akin. Gusto ko lang malaman kung naiintindihan nyo ba ang sinasabi nyo. Alex, yan mismo ang dahilan kung bakit ayaw na kita sa kumpanya ko. Masyado ka nagmamarunong. Akala mo, alam mo na ang lahat. Sa desisyon nyong ito, mukha ngang ako lang ang nag-iisip rito. Nung pinaliwanag ko sa inyong operation, akala ko naiintindihan nyo na. Hindi ba sa pwedeng palitan ang mga supplier natin? Halimbawa lang si Mr. Katakutan. Kaya siyang supplier natin ng isda dahil dumadaan sa strict purging process ang mga harvest nila. Nililinis ang ilang araw sa controlled water tanks para siguradong sariwa at malinis. Limitado lang din ang taong sinusuplayan niya dahil gusto niya makasigurado na di kalidad ang lahat ng lumalabas sa farm niya. Hay nako Alex, tama na ang paliwanag. May nahanap na kaming mas murang supplier. Pare-pareho lang naman yan sila. Baka nga kasabwat mo lang yung mga supplier mo tapos naghahati-hati kayo. Kunyari ka pa sa mga dikalidad mong rason. Huminga ako ng malalim.
Walang kwentang makipag-usap sa mga taong sarado na ang isip. Kesa uminit pa ng gusto ang ulo ko, tumigil na lang. Ngumiti ako sa kanila, ngiting walang saya. Nagtaas ng kilay si Becky. Si Anto naman ay napakunot ng noo. Kalmado kong kinuha ang tseke. Pagkakuha ko, nakita kong ngumiti ang magkapatid. Ayan! Ganyan nga. Kukunin mo naman pala. Pinahaba mo pang usapan. Tinitingnan ko lang kung may maintindihan kayo kapag magpapaliwanag ako. Pero dahil walang tumatak sa kokote ninyo, mas maigi nang kunin ko na lang. Anong sabi mo? Ay, nagmamagaling ka talaga, no? Magpatayo ka ng sarili mong kumpanya kung sa tingin mo ay magaling ka. Aalis ako. Kukunin ko ang cheque nito. Pero kailangan mo ring ibigay sa akin ang dividend ko. Hindi pwedeng walang interes na pumasok mula sa investment ko. Anong dividend ang sinasabi mo? Baka nakakalimutan mo, Alex. Sa akin nakapangalan ang buong kumpanya. Ako ang sole proprietor sa papel. Wala sa pangalan mong negosyo. Kaya wala kang dokumentong magpapatunay na shareholder ka. Ngayon, take your money and get out. Correct. Kaya huwag kang mag-ilusyon na may share ka pa sa kinita namin. Pasalamat ka nga at binuo pa ni Anton yung 1,000,000 mo. 18 buwan na umikot ang pera ko para mapalago ang production natin. Hanggang sa mapasok tayo ng lahat ng convenience stores. Sa'yo nga lang nakapangalan ang kumpanya. Dahil pinagkatiwalaan kita. Dahil itinuring kitang kapatid. At ikaw naman talaga may ideya ng negosyo na ito. Pero sa tingin mo talaga, maglalabas ako ng 1,000,000 para sa isang negosyong nagsisimula pa lamang na walang legal na safety net? Anong ibig mong sabihin? Ang pinirman mo nun para sa kapital ay isang notarized joint venture at profit sharing agreement. Kasama sa probisyon ng kontratang yon na 40% na net profit mula sa ready-to-eat line ay mapupunta sa akin. Hanggat ginagamit nyo ang ipinapasok kong sistema at pondo. Wala kaming pakialam sa kontrata mo. Kami ang may hawak ng pera ng kumpanya ngayon. Dapat may pakialam kayo, Becky. Kasi ayon sa Section 4 ng kontratang yun, ang unilateral termination ninyo na walang valid na reason ay isang malinaw na breach of contract. Ang penalty niyan, pwede ako mag-file ng garnishment at singilin kayo nang aabot sa 30 milyon dahil sa danyos. Oh, bakit namutla kayong dalawa? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo ipapahamak. Madali akong kausap. Basta ibigay niyo sa akin ang dividend ko at hindi na tayo hantong sa korte. Hindi na sila nakapagsilita pa kaya nagpatuloy na ako. Kinuha ko ang phone ko at mabilis na nag-swipe sa screen. Pinakita ko sa kanila ang graph at computation. Base sa audited financial report natin, sa nakaraang 18 buwan, total net profit ready to eat line ay nasa 25 million. Ang 40% share ko rito, plus the accumulated interest and the appreciation of my initial capital investment, lumalabas 12.5 million ang dapat na ibigay nyo sa akin. Ano? Ah, ganun kalaking halaga? Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit kami maglalabas ng ganyan kalaking halaga? Dinadaya mo kami sa computation. Sinasabi ko na nga ba eh. Anton, dapat talaga, nung nakarang taon mo pa siya tinanggal. Masyado siyang gahaman. 12.5 million ang kinukuha niya sa atin. Ah, ikaw, linta ka. Idedemanda kita sa ginagawa mo. Idedemanda mo ko? Sa anong klaseng kaso naman ha, Becky? Sa extortion. Idedemanda kita sa kasong extortion. Sige. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kukunin ko ang 1,000,000 na ito bilang paunang bayad. Hihintayin ko ang nalalabing 11.5 million hanggang sa susunod na linggo. Kung makikipagmatigasan kayo, wala akong magagawa kundi dalhin ito sa korte. Siya nga pala, hindi pa kasali sa computation ang sahod ko bilang operation manager. Kahit tanggalin niyo ako ngayon, ayon sa kontrata natin, may 30 days notice na period
bago tuluyan ang pag-terminate. Ibig sabihin, bayad nyo pa rin ang natitira kong araw at ang kaukulang separation pay ko na nasa 200,000 pesos. Hihintayin ko yan within 24 hours. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang makalabas ako ng opisina. Dumiretso ako sa parking lot at sumakay ako sa kotse. Bukas ko planong kunin ang lahat ng gamit ko sa office. Matagal kaming magkaibigan ni Anton. High school pa lamang. Pagdating namin sa kolehiyo, magkaiba na kami ng kursong inaral. Entrepreneurship ang kinuha niya habang business management naman ako. Gusto niya magtayo ng negosyo noon pa man dahil gusto niyang yumaman at naniniwala siyang nasa negosyo ang pagyaman. Meron siyang magagandang ideya pero wala siyang konkretong istruktura. Nang magtapos ako sa kolehiyo, sinunod niya agad ang pangarap niya. Ako naman, naghanap ng trabaho sa malaking kumpanya. Naging madali sa akin ang pagguha ng posisyon. Habang ako kumikita na, si Anton naman ay nagsusunog pa ng pera dahil nga sa mga bigo niyang negosyo. 3 taon siyang bigo sa lahat ng sinusubukan niya. Walang nagtitiwala sa kanya, kahit ang sarili niyang pamilya. Si Becky, ang ate niyang maraming sinasabi, ni minsan, hindi siya tinutulungan noon. Hanggang sa isang araw, nabanggit niya sa akin ang tungkol sa ready meal na business. Kinumbinsi niya ako sa magandang plano niya. Naniwala ako at nagtiwala sa mga ideya niya. Meron siyang vision, pero walang maayos na structure at sistema. Lahat ng kakulangan na yun, ako ang tumugon. Ako ang nagplansya ng mga ideya niya. Ako rin ang unang taong nagpasok ng pera sa negosyo niya. Hiniram ko ang kalahating milyon sa mga magulang ko at ang kalahating milyon na yon ay ipon ko mula sa pagtatrabaho. Ang akala ko'y magiging maayos ang partnership namin. Mabuti na lang at ginawan ko na ng kontrata pagpasok ko ng pera. Kung hindi, baka nasayang lang ang investment ko sa kaibigan kong nasilaw sa kapangyarihan. Sa haba ng pagbabalitanaw ko, nakarating na ako sa condo unit ko habang nag-aasikaso ng sarili. Sunod-sunod na notification ang nabasa ko mula sa WhatsApp. Mga high school classmate kong nakikiosyoso. Sinabi pala ni Anton na wala na ako sa kumpanya. Kasunod na bank notif. Ipinasok niya na rin ang hinihingi kong sahod sa bank account ko. Napaismid ako. Seryoso na talaga siya sa pagpapaalis sa akin. Kinabukasan, bumalik ako ng opisina para kunin ang lahat ng naiwan kong gamit. Bit-bit ang kahon, nakasalubong ko si Becky sa hallway. Ang tunog ng takong niya'y nakakairita sa tenga. Look who's here! Sana yan na lahat ng gamit mo para wala ka nang babalikan pa rito. Ayaw ko nang tumapak pa yung marumi mong sapatos sa gusali ng kumpanya ng kapatid ko. Kumpanyang ako nagpalago. Ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo, no? Akala mo talaga, utang na loob namin na nandito ka. Hindi nga ba? The last time I check, ako ang naging kasangga ng kapatid mo. Nung panahon na wala ni isa sa inyo ang tumutulong sa kanya. Excuse me, paano mo nasabing hindi kami tumulong? Ha? Kasama ka ba namin sa bahay? Kumakahusga ka. Ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi na kailangan pang tumira ako sa bahay ninyo para malaman ko. Mismong si Anton ang nagkwento sa akin kung paano nyo tinatapak-tapakan ang pangarap niya. Pinagtatawanan nyo pangaro siya at tinatawag na walang kwenta. Noong mga panahon na yun, 100,000 lang ang hiniram niya sa'yo bilang panimula. Pero sobra-sobra ang pangahamak na ginagawa mo. Hoy! Manahimik ka! Wala akong ginagawang ganyan! Kung ganon, sinungaling si Anton. Lahat ng sinabi niya sa akin ay drama lang ba niya? Sige nga, sabihin mo nga sa akin, sino sa inyong dalawa ang nagsisinungaling? Bakit hindi ka magsalita? Kasi pinagtitinginan tayo ng mga empleyado. Either way, isa pa rin sa inyo ang nagsisinungaling. Alam mo, lumayas ka na nga lang dito. Aalis naman talaga ako pero sinimulan mo ko. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, sa huling araw mo, that blood is thicker than water. Kahit ibuhos mo pa ang dugot pawis mo sa kumpanyang ito, sa huli, pamilya pa rin ang pipiliin ni Anton. At sa uli,
Kayo rin ang sisira sa kanya. Ipapaalala ko rin pala ang 11.5 million. Huwag sana tayong dumating sa korte. Nasa tabi ko na siya. Umaastang nasa kanya na ang alas. Pero sa sinabi ko, tila na inis siya. Nakita ko pang umangat ang kamay niya. Gusto niya akong saktan, pero hindi niya magawa dahil pinagtitinginan kami ng mga tao sa hallway. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng nakangiti. Pagbalik ko sa condo unit ko, ang sunod kong ginawa ay nag-book ako ng trip pa Japan. Sa loob ng 18 buwan, ibinuhos ko lahat ng oras ko sa kumpanya ni Anton. Bago matulog at pagising, business strategy ang nasa isip ko. Kung paano pagagandahin ang mga produkto para maging world class. Pero tapos na ang mga araw na yun. Malaya na ako. Oras na para magbakasyon muna at mag-relax. Nag-book ako ng Grab papuntang airport. Habang nasa sasakyan, nakita ko ang pamilyar na mukha sa sidewalk. Lumabas siya sa isang gusali at parang umiiyak. Nagpatuloy sa pag-andar ang sasakyan nang makalayo. Saka ko naalala kung sino ang babaeng yun. Siya ang girlfriend ni Anton, si Sorina. Tatlong araw akong nag-relax lang sa Japan. Walang iniisip, maging ang WhatsApp account ko kung saan nandun ang lahat ng business contact. Naka-off. Ayokong kahit na anong makasisira sa bakasyon ko. Pagbalik ko ng Pilipinas, hindi pa man ako nakaalis ng airport, sunod-sunod na ang notif ang mga na-receive ko. Boss Alex, hindi ba ikaw ang operation manager? Alex, bakit bigla kaming tinanggal ng A-Food bilang supplier? Alex, anong nangyari sa A-Food? Ayaw na ayaw kaming kunin dahil may mas mura. Alex, pinagkatiwalaan kita. Kaya ako pumayag na maging supplier nyo. Pero bakit bigla akong binabarat at masyado raw mahal ang mga materials ko? Ilan lamang yan sa mga chat na nabasa ko. Tinawagan ko isa-isa ang mga supplier. Hello? Mr. Katakutan? Alex! Finally! Kinausap na ako! Pasensya na po. Nasa bakasyon kasi ako kaya hindi ko kayo nasagot agad. Ano pong nangyari? Nakareceive ako ng notice. Sinabi na hindi na raw kukuning supplier kung hindi namin bababaan ang bigay. Alam mo naman kung gaano ko pinagmamalaki ang process ng harvesting. Hindi kami basta lang nag-aalaga ng isda tapos aanihin na. Sinisigurado namin na malinis at malusog ang mga isda namin dito. Tapos babarating kami sa presyo. Kung kailan nagtaas pa lalo ang lahat ng bilihin, nagpapatawa ba kayo? Pasensya na po talaga sa nangyari. Naiintindihan ko po ang buong proseso ng farming hanggang sa harvesting po ninyo. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa lahat ng mga isdang ibinibigay niyo sa amin. Nalulungkot po ako na ito po ang ginawa nila sa inyo. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba ikaw ang may hawak sa mga supplier? I regret to inform you na wala na po ako sa kumpanya. Oh, bakit naman? Ay nako, kaya pala bigla na lang kaming binigyan ng notice. Maayos ang pakikipag-usap mo sa amin, Alex. Kung wala ka na pala sa A-Food, tapos ganito pa ang trato sa amin, mas mabuti pang putulin na namin ang ugnayan sa kanila. Maayos na nagtapos ang pag-uusap namin ni Mr. Katakutan. Ganon din sa lahat ng mga supplier ko na iniingatan ko. Pare-pareho sila ng naging desisyon ang putulin ang ugnayan sa A-Food. Muli akong nakareceive ng chat mula sa dati kong supervisor. Gusto nitong makipagkita para makipag-usap. Mukhang hindi niya nagustuhan ang bagong pamamahala sa A-Food. Umuwi muna ako sa kondo para magpahinga saglit at para iwanan rin ang bitbit kong maleta. Makalipas ang ilang oras, lumabas akong muli. Nagkita kami ni Jonard, ang dati kong supervisor, sa isang restaurant. Prente na akong nakaupo sa isang table nang dumating siya. 5 araw lang akong nawala pero lubog na ang mata niya. Boss Alex, kumusta? Umupo ka. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang ang laki-laki ng problema mo. Boss Alex, malaki po talaga. Ano po bang nangyari? Bakit bigla na lamang kayong umalis? Ano bang sinasabi nila? Wala. Walang sinabi ng kahit na ano. Basta na lamang sumulpot yung kapatid ni Sir Anton. At nagpakilalang
bagong operation manager. Lahat kami nagulat. Maayos naman yung pamamahala mo pero bakit bigla ka nalang pinalitan? That's something I cannot discuss. Ay, boss. Kung tamang nasa isip ko. Akala ko nung una dahil may bago kang project kaya binitawan mo ang posisyon. Pero kahit na ganun, nakakaramdam pa rin ako ng may mali. So tama nga ako. Tinanggal ka nga nila para pumalit yung Becky na yun. Kinontak na ako ng mga supplier. Yun na nga eh. Lahat naman ng mga supplier mo inalis niya. Tinatapos lang nila yung nalalabing linggo. Pero sa susunod na buwan, bago ng lahat. Mahirap tong ginagawa niya. Biglang bago ng mga supplier sa isang buwan lang. Laking adjustment doon. Mahirapan kami at babagal ang production. Kumusta ang mga tao? Wala bang tinanggal? Balisa ang mga tao. Kahapon nagpatawag siya ng meeting sa production floor. Nag-announce siya na sa susunod na buwan ay magbabawas siya ng tao. Isasabay niya sa pagpapalit ng supplier ang pagbabawas siya ng tao. Lalo kami nahirapan. At hindi lang isa o dalawang tao ang tatanggalin. 30% para niya kaming pinutulan ng isang kamay sa ginagawa niya. Sinubukan mo na ba itong sabihin kay Anton? Hindi ako makalapit kay Sir Anton eh. Palaging si Becky ang umaharap. Boss Alex, baka pwede mo kaming tulungan. Kawawa naman ang mga tao sa gusto niyang mangyari. Hindi talaga siya nag-iisip. Tatanggalan niya talaga ng trabaho ang mga tao. Bukod pa ron, pahirapan niya ang mga taong maiiwan. Ginagawa niya to para makatipid sa gastos. Cost cutting ang nakikita niyang solusyon para lumaki ang kita. Sigurado ako, micromanagement ang gagawin niya sa inyo. Araw-araw kayong ipipressure para bilisan ang kilos para ma-meet ang quota. Yun din ang nasa isip ko eh. Kapag ganun ang gagawin niya, yung natitirang tao sa production, lalayasan din siya. Eh ang mga taong yun ay makakahanap din uli ng bagong trabaho. Kaya lang, boss, kawawa naman yung mga taong pinasok mo. Yung mga taong lagpas na sa required age ng mga pabrika. Yung mga PWD, binigyan mo ng pagkakataon para makapagtrabaho. Iniisip ko na wala rin talaga siyang pakialam kung lalayasan pa siya ng mga tao. Mukhang plano niya mag-hire ng mga bago at o-ofera niya ng mas mababang sahod. Naku boss, mukhang dun talaga ito patungo. Ayaw niya rin makinig. Nung nag-meeting kami, hindi siya willing makinig sa mga sinasabi ko. Ang gusto niya lang ang masusunod. Maiintindihan ko pa kung maganda yung mga ideya niya o meron siyang maayos sa paliwanag. Pero hindi ganun eh. Basta na lang siyang nagbaba ng utos. Alam mo ba kung anong nangyayari sa operation? Alex, my friend. Sa pagkakaalam ko, hindi na ikaw ang operations manager. Bakit nangingialam ka pa rin? Hindi ka ba makamove on? Magpasalamat ka, may pakialam pa rin ako. At higit sa lahat, may pakialam ako sa mga taong plano niyong pabayaan. Nakakatawa ka talaga, no? Hanggang ngayon nagmamagaling ka pa rin. Nakilala lang ang A-Food. Pakiramdam mo, ikaw na ang dahilan. Ano pa nga ba ang posibleng dahilan? Iniisip mo ba na dahil sa ideya mo, kaya may e-food? Buhat na buhat mo talagang bangko mo. Hintayin mo sa Lunes ang 11.5 million. At pagkatapos nun, wag mo na akong tatawagan. Kung ano man ang gagawin ko sa kumpanya ko, wala ka na ron. Anton, nilaso na ba ng tuluyan ng kapatid mo yung utak mo? Hindi ito ideya lang ni ate. Gusto ko ring mawala ka na. Gaya ng sinabi niya nung nakarang araw, masyado kang nagmamagaling. Ego ang pinaiiral mo. Wala kang pakialam sa negosyo mo. Ang dami mong sinabi. Kung nag-aalala ka sa mga tauhan, kupkupin mo. Magpatayo ka ng charity. Huwag mo na akong tatawagan pa ha. Hintayin mo sa Lunes ang dividendo mo at panoorin mo kung paano namin palalaguin ang kumpanya nang wala ka. Nakita ni Jonard ang pagkunot ng noo ko. Habang ibinababa ko ang phone, tuluyan ding nawala ang pag-asa niya sa mukha niya. Napailing-iling siya, saka nilagok ang tasa ng tubig. Alam niyang hindi naging maganda ang pag-uusap namin ni Anton. Pili kong pinagagaan ang loob ni Anton bago kami tuluyang naghiwalay. Kasunod ng pangyayaring yun, nakatanggap ako ng invitation. Dumating ang araw ng event, isang exclusive food and hospitality gala ang ginaganap sa isang sikat na 5-star hotel. Si Alfon Baras, ang Vice President for Merchandising and Procurement ng Dambuhalang Convenience Store Chain sa bansa ang nag-imbita sa akin. Siya ang personal kong kinausap noong mga panahong ipinapasok pa lang ang A-Food sa merkado. Mukhang hindi pa nakararating sa kanya ang balita na wala na ako sa A-Food. At dahil nandito na ako, sigurado akong makikita ko rin sa event na to ang magkapatid. Naglalakad ako sa labi nang marinig ko ang pamilyar na boses. Nakakairitang boses. Hinanap ko kung saan yun nanggaling hanggang sa nakita ko sa isang tabi
si Becky. Excuse me? I am a VIP guest of this event. I am the operations manager of A-Food. Tapos ganito lang ang ipapainom ninyo sa akin? Nasaan ang manager nyo? Ma'am, pasensya na po. Papalitan lang po namin. Hindi! Gusto ko makausap ang manager nyo. Ang dali-dali na nga lang ng trabaho nyo. Hindi nyo pa magawa ng maayos? Palibhasa kasi, bobo ploks ninyo, kaya waiter lang ang trabaho nyo. Ma'am, pwede po nating palitan na lang ang inumin nyo. No need to insult our waiter. Ayun, dumating ka rin. Kaya naman pala ang hihina ng kokota ng mga crew nyo rito. Nagmana lang sa manager. Ma'am, please tone down your voice. Also, we do not tolerate any kind of discrimination towards our employees. Discrimination? Diskriminasyon na bang matatawag ang pagsasabi ng totoo? Sa talaga namang mahihina ang kukote ninyo, kaya nasa hospitality industry kayo. At ikaw, manager, naiba lang ang suot mong uniform. Pero katulad ka rin nila, utusan. Miss Becky Rodriguez, kung hindi niyo po kayang makipag-usap na gaya ng isang matalinong tao, I'm afraid I have to escort you out of this event. Anong sabi mo? Napasinghap ang mga tao sa paligid. Bigla na lang kasing hinablot ni Becky ang baso sa tray na hawak ng waiter. Mabilis niya yung isinaboy kay Zurina, ang manager. Kitang-kita ko ang gulat sa muka ng babae. Para mahimasmasan ka? Gusto mong lumabas ako? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? I am a VIP guest. Oh, baka kaya matapang ka dahil akala mo ay ipagtatanggol ka ni Anton. Ipapaalala ko sa'yo, ang kapatid ko, ang CEO ng A-Food, ay hindi bagay sa babaeng utusan. Magkano pang sinasahod mo rito? Kahit pa manager ka ng isang 5-star hotel, mababang klase ng tao ka pa rin. Sunod-sunuran ka pa rin sa katulad namin, sa mga guest. Aktong iaangat na ni Zurina ang kamay niya. Mabuti na lang. At nakalapit ako kaagad. Hinawakan ko ang pulsuan niya upang mapigilan sa anumang plano niyang gawin. Kita ko naman ang pagkabigla sa mukha ni Becky nang bigla akong sumulpot sa harapan niya. Anong ginagawa mo rito? Isa itong exclusive event. Para lang to sa mga taong kayang magpatakbo ng kumpanya. Alam ko na. Ikaw ang bago ng babaeng ito? Baka nga hindi. Baka nga matagal nyo nang pinagtataksila ng kapatid ko. Maharot ka talagang babae ka, no? Tinuhog mo pa talaga silang dalawa para more chances of winning? Hindi ka ba napapagod sa kangangawa? Kanina ko pa kayo pinanunood. Napabilib mo ko. Sa dami ng ipinutak mo, wala ni isa doon ang may laman. Congratulations. Modelo kang nagpapatunay na kahit gaano pa kaganda at karangya ang suot ng isang tao, kung basura ang ugali, aalingasaw pa rin. Anong sabi mo? Ang lakas ng loob mong insultuhin ako? Insulto? Insulto na bang matatawag ang pagsasabi ng totoo? Talaga namang basura ka. Kahit balutan mo pa ng pera yung buo mong katawan, hindi pa rin tataas ang estado mo. Money can't buy a class. Kahit kailan talaga, pakialamero ka! Nang gagalaitin niyang itinaas ang kamay at aktong sasampalin ako. Pero mabilis kong nasalag ang kamay niya. Hinawakan ko ng mahigpit ang pulsuhan niya habang matalim na nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Masyadong mataas ang lipad mo, Becky. Mag-iingat ka. Pag masyadong mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Huwag mo akong binabantaan. Hindi mo lang matanggap na wala ka ng share sa kumpanya, kaya ka ganyan. Hahayaan kita ngayon. Dahil ilang buwan mo lang ngayon, sigurado akong lulod ka sa amin para maging bahaging muli ng A-Food. Tabi! Nakaharang ka sa dinadaanan ko!
Sorry po. Ang tatanga! Pinanood ko siyang lumayo mula sa kinatatayuan namin. Sakto rin ang pagdating ng mga guard kung kailan tapos na ang kumusyon. Ang mga taong kanina na nanunood ngayon ay may kanya-kanyang bulungan. Pero hindi ko na sila pinansin pa. Sinabi ko na lamang sa guard na bantayan si Becky at baka mag-iskandalo na naman. Matapos noon, hinarap ko si Sorina. Pinunasan ko ng panyo ang nabasang muka maging ang uniform. Okay ka lang ba? Okay na. Salamat. Kung hindi ka dumating, baka napatulan ko na talaga siya. Kumukulo na talaga ang dugo ko sa kanya. Malakas mang inis sa babaeng yun. Kaligayahan niyang makakita ng naapektuhan sa mga sinasabi niya. Pag sinaktan mo siya, talo ka. Kaya mas maigi nang laruin mo na lang ang mga laro niya. Sa totoo lang, mas gusto ko sanang wag na siyang pansinin. Kaya lang trabaho ko to eh. At nag-e-eskandalo na siya. Teka, may gusto ka bang inumin? Kararating mo lang ba? Oo. Kapapasok ko lang nung marinig ko ang boses ni Becky. Salamat ulit ha. Kumusta ka na pala? Nalaman ko ang nangyari sa A-Food. Teka, a-assist na kita sa table mo. Binuksan niya ang tablet na hawak niya at tila hinahanap ang pangalan ng mga guests. Nagsimula rin kami maglakad sa Grand Ballroom. Iba't ibang klase ng tao ang naruroon pero karamihan mga negosyante. Bawat grupo ay may kanya-kanyang usapan na kadalasan ay tungkol sa negosyo. Mabuti naman at na-invite ka pa rin sa event na to. Alam na ba ni Sir Alphonse na wala ka na sa kumpanya ni Anton? Wala rin akong ideya pero kung hindi man, plano ko rin sabihin sa kanya mamaya kapag nakausap ko na siya. Ayoko ring maiugnay pa sa kumpanya niya. Alex? Kung okay lang, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Gusto mo bang lumabas tayo? Hindi. Hindi ngayon. May trabaho pa ako. Siguro bukas, kung okay lang sa'yo. Walang problema. Maraming salamat. Matapos ang maikling pag-uusap namin ni Zorina, nagpaalam na muna siya para balikan ang kanyang mga operation duty sa hotel. Ako naman ay umupo sa mesa kung saan nakalagay ang pangalan ko. Hindi pa man nagiinit ang puwet ko sa upuan nang dumating si Anton. Kasama ang isang lalaking may magarang suot, mukhang negosyante rin. Binulungan niya ang lalaki at tumango at umupo sa kabilang mesa. Saka naman siya umupo sa harapan ko na malawak ang pagkakangisi. Sa pagkakatanda ko, hindi naman River ang pangalan mo, di ba? Kaibigan, relax ka lang. Hindi naman ako magtatagal dito. Masyadong mainit ang ulo mo sa akin eh. Hindi ka ba masaya na nakita mo ulit ang best friend mo? Diretsuin mo na lang ako. Ano bang kailangan mo? Nakita mo ba yung lalaking kasama ko? Siya si Aaron ang bagong investor ng A-Food. At alam mo ba kung magkano ang ipinasok niyang pera? 13 million. Congrats. Alam mo ba kung paano ko nakuha ang investor ko? Dahil sa galing ko. Narinig mo yun? Sarili kong gawa. Sarili kong estratehiya. At alam mo ba na nakakuha na kami ng bagong supplier? Gusto ko rin sabihin sa'yo na ang ideal profit namin sa mga susunod na buwan ay triple sa kinikita ng mga panahon na nasa kumpanya ka pa. Bakit mo sinasabi sa akin to? Hindi ba at wala na ako sa kumpanya? Alex, gusto kong ipaintindi sa'yo na yung pinagmamayabang mong kayamanan ay hindi naman espesyal. Kayang-kayang gawin yun ng kahit na sinong tao na nag-iisip. Ilang sandali akong nakatingin lamang sa kanya bago ako tahimik na tumawa. Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito siya, kamangmang. Nakita ko ang biglang pagkunot ng noo niya dahil sa pagtawa ko. Ako naman, kinuha ko ang baso ng inumin, nakalalapag lang ng waiter. Saka sumimsim. May gusto ka pa bang sabihin? Huwag kang magpanggap, Alex. Nagkukunwari ka lang na wala lang siyang lahat ng sinasabi ko. Acting cool? Sigurado naman ako na nangihinayang ka na ngayon. Baka nga nahihiya ka na sa sarili mo dahil nalaman mo hindi ka naman talaga kasing galing ng iniisip mo. Okay.
I see. Tinanggap mo ng pagkatalo mo kaya yan na lang ang masasabi mo. Kaya ka nalalamangan dahil hindi ka marunong maging tuso. E di inamin mo rin na nanlamang ka. Business. Hindi ka yayaman sa pagnenegosyo kung hindi ka magiging tuso. Kaya hindi ka nababagay sa kumpanya ko. Hihilahin mo lang ang negosyo ko pababa. Hindi mo ako mapapayaman. Tama ka. Hindi ako bagay sa A-Food. Masyado akong talentado para magkulong lang sa kumpanyang ilang taon mula ngayon ay lulubog na. Lulubog? Nagpapatawa ka talaga, no? Mukhang hindi mo naiintindihan na unti-unti nang dumadami ang investors ko. Baka hindi mo rin naiintindihan na hindi lang investors ang importante sa negosyo at hindi cost-cutting ang solusyon para magtaas ng net profit margin. Hanggang hindi mo naiintindihan ang pinaka-importante sa negosyo, huwag kang umasang tatagal pa ang A-Food sa susunod na 10 taon. Tingnan lang natin. Tandaan mo ang araw na to. Babalikan ko ang pag-uusap natin ito sa susunod na 10 taon. Kapag dumating ang araw na yon at nasa tuktok pa rin ng tagumpay ang kumpanya ko, hahalik ka sa paa ko. Naka-speed siyang tumayo at umalis sa harapan ko. Kahit mayabang ang pagkakasabi niya ng mga salitang yon, puno ng kumpiyansa. Kita ko pa rin ang pagkairita sa mukha niya. Maya-maya lang ay nagsimula ng event. Unti-unti na rin nagsisiupuan ang mga tao na kasama ko sa mesa. Nakipag-usap ako sa kanila at nakilala ang bawat isa. Nagsalita na rin ang VP ng Unichain Group. Walang iba kundi si Alphonse. Matapos ang speech niya, maya-maya ay lumapit siya sa table namin. Nakangiti siya gaya ng isang masayahing negosyante na iniisip palagi ang partnership. Oh, Alex, salamat at pumunta ka. Kumusta ka naman? It's an honor to be invited. Siyempre, pupunta ako. Maraming salamat nga pala sa imbitasyon. Pero gusto ko ring sabihin na wala na ako sa A-Food. I know. Nalaman ko ang tungkol dito. Yun din ang dahilan kung bakit gusto kitang pumunta sa event na ito. Baka sakaling may mapusuhan kang lipatan. Yun pala ang rason. Salamat sir, pero mukhang wala naman atang nangangailangan sa akin dito. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala sa ganyan. Naniniwala ako sa talento mo at alam ko ang bawat tao sa event na ito ay kailangan ang isang katulad mo. Nako, nakakaya naman po ang papuri niyo sir. Marapat lamang yun sa'yo. By the way, may isa pa pala akong rason kung bakit kita inimbitahan at para makausap ka na rin ng personal. Alam mo kasi, naisip ko mag-adventure for other business. Alam mo na, in line pa rin sa food industry. Mabilis ang labas at pasok din sana. May naisip ka ba? May chain na kayo? And you want a venture in the food industry? Why not make another brand of RTA meal? That's the same with A-Food. Having 2 brands of RTA meal and a convenience store is not a good idea. I will only spoil the product. A-Food is a budget meal para sa mga taong gustong kanin. But more and more, people are being conscious of their health. Especially po sa mga nagtatrabaho sa night shift. Let's introduce a healthy way of eating a meal. Instead of white rice, make it brown. Then, layer of vegetable. At ang ganitong uri ng pagkain hindi na kailangan initin. Pero, can eat it cold, like shake. That's what I could think of right now. You know, I'm more of making what's already there better than thinking of new ideas. Pasensya na po, Sir Alphon. I think I disappointed you. Oh, no. Don't feel bad. We can talk about some other time. Let's set a meeting to discuss it further. Anytime, sir. Tinapik ni Alphonse ang likod ko sa kanaglakad palayo. Tinungo niya ang grupo ng mga tao sa isang tabi. Masayang kinakausap ang bawat isa sa kanila. Tumayo na rin ako. Nagpaalam na ako sa mga taong kasama ko sa mesa. Naglakad na ako palabas ng grand ballroom.
Nang makasalubong ko si Becky, nakapamewang habang ang isang kamay niya ay may hawak na baso ng inumin. Nakataas ang dulo ng kilay at nanunulis ang labi. Hindi ko na sana siya papansinin pero humarang siya sa harapan ko. Kitang-kita ko ang kahambugan sa mukha niya. Hindi pa tapos ang event, Alex. Aalis ka na kaagad? Hindi ako nagsalita. Tiningnan ko lamang siya ng walang saya sa muka. Siya naman ay nagpatuloy sa pagmamayabang. Nakangisi niyang tinawag ang mga babaeng balot na mga alahas at nakasuot ng mga mamahaling dress. Naalala niyo ba yung sinabi ko kanina? Yung linta sa kumpanya ng kapatid ko? Siya yun. Kita niyo naman no, ang kapal ng mukha. Hindi ba? At tinanggal na siya pero nakuha pang magpakita sa event nito. Sigurado ako, plano niyang magpalakas sa mga negosyante rito para doon naman siya maninira. OMG! Ikaw pala si Alex Inares. You should have done that. Pinagkatiwalaan ka ng kaibigan mo. Tapos, gagawa ka ng korupsyon sa loob ng company? And the guts para makipagrelasyon sa girlfriend niya. Hindi ka lang linta. Gosh! Ahas ka rin! You see? Mukha pa lang niya, hindi na mapagkakatiwalaan. Inabuso niya ang tiwalang ibinigay ng kapatid ko. Oh, my poor brother. At heto pa, ang lakas ng loob niyang maningil ng 12.5 million bilang kabayaran daw sa service niya. What? What? Ganun ka kagahaman? Wala ka na bang kahihiyan sa katawan? You know what? I'm gonna tell this to my husband. Sasabihin ko na hindi siya dapat makipag-transaction sa'yo. Kahit anong uri pa ng transaction yan. Me too. I'll make sure that my husband won't be doing any kind of engagement with you. Ladies, masaya ako na may early prevention kayo. Unlike sa kapatid ko, my poor brother, naghihirap siya sa pagpapatakbo. Pero ginugulangan lang pala siya ng taong itinuring niyang kapatid. Oh, I'm so sorry, Becky. Your brother doesn't deserve this. And thank you sa warning bago pa kami naging biktima ng lalaking ito. As expected from you, pwede ka magkaroon ng troll farm. Hindi ka bagay sa food industry. Dapat nasa public relation ka. May talento ka sa pag-imbento ng kwento. Kaya mong gawing tama ang mali at gawing mali ang tama. Kuwang-kuwa mong tiwala ng mga taong kinulang sa critical thinking, gaya ng dalawang babaeng kasama mo. As for you two ladies, congratulations. You've been baited by fake news. At kung maniniwala ang mga asawa nyo sa one-sided story, hindi yun kawalan. I'm happy not to be part of your business. In fact, I'm thankful because you saved me from trouble. Now, if I may go, you'll see, I'm not fond of drama. Magkahalong pagkalito at inis ang rumehistro sa muka ng dalawang babae. Si Becky, sa lubong ang kilay habang mahigpit ang pagkakahawak sa baso. Umismid akong tumingin mula sa kanya bago nagpatuloy sa paglalakad. Gusto niyang makitang mainis pero hindi ko ibinigay ang kasiyahan sa kanya. Bago tuluyang makalayo, dinig ko pa ang sunod-sunod na tanong ng dalawang babae sa kanya. Kinabukasan, nakareceive ako ng chat mula kay Surina. Day off niya ngayon at gusto niyang makipag-usap sa akin. Si Surina, ang schoolmates namin noong high school. Sikat siya sa paaralan dahil sa ganda niya at palaging sumasali sa mga activities. Matagal siyang gusto ni Anton pero walang lakas ng loob na manligaw ang dati kong kaibigan. Nagulat na lamang ako nung nakarang taon na sila na. Nakilala siya ni Anton nung minsan itong nagtungo sa hotel kung saan nagtatrabaho si Surina. Nag-umpisa ang ligawan hanggang maging sila. Pero mukhang nagbago ang ihip ng hangin ngayon. Nagkita kami sa open area ng isang mall. Nakangiti siyang lumapit. Ngiting pagod. Hey, kanina ka pa ba? Sakto lang. Gusto mo bang bumili muna ng drinks? Yeah, sure. Naglakad kami papunta sa isang stall. Umorder kami ng drinks. Aktong bubunutin ko pa lang ang wallet ko sa bulsa. Pero mabilis akong pinigilan ni Surina.
It's on me. My treat. Nakakahiya naman na magpalibre pa sa'yo. Kinuha ko na nga yung oras mo eh. No, it's alright. Wala rin naman akong ginagawa ngayon. Mabuburyo lang naman ako kung nasa kondo lang ako. Okay. Basta, this is my treat. Pasasalamat ko na rin sa pagtulong mo sa akin kagabi. Tumango na lamang ako bilang tanda ng pagsuko. Matapos makuha ang inumin, bumalik na kami sa open area. Dito kasi tahimik at natural lang ang hangin. Ano nga palang gusto mong pag-usapan? Tungkol to kay Anton. Ano ba talagang nangyari? Bakit bigla siyang nagbago? Matagal na kayong magkaibigan, di ba? Kahit ako nagulat sa ginawa niya. Alam mo na, di ba? Nawala na ako sa A-Food. Oo. Lalo ako naguguluhan kung bakit ginagawa to ni Anton. Okay naman siya dati eh. Tapos bigla na lang siya nagbago. Hiwalay na kayo? Nakaraang linggo. Akala ko magde-date kami pero bigla na lang siya nakipaghiwalay. Ang sabi niya, hindi na raw kami pwede. Meron na siyang napupuso ang babae galing sa mayamang pamilya at magpapakasal na sila. Pinanunood ko siya habang humahagulhol. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha sa pisngi niya. Napayuko siya. Nanginginig ang kamay habang nakahawak sa plastic cup. Hinayaan ko lamang ilabas ang bigat na nararamdaman niya. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman niya. Ang pait ng pagtatraidor ng taong pinagkatiwalaan ko. Hindi lang tungkol sa kita o posisyon sa kumpanya ang nakasasama ng loob. Ang pinaka nakasusuklam ay yung basta niya na lamang tinalikuran ang pinagsamahan namin. Nang kumalma na si Surina, saka ko siya inabutan ng panyo. Malinis yan, huwag kang mag-alala. Salamat. Nung tinanggal ako ni Anton sa kumpanya, ang tanging paliwanag niya dahil masyado ako nagmamagaling sa operation. Tinanggap ko yun. Ang tanging nakikita ko lang, ang dahilan ng pagbabago niya ay ang perang pumapasok sa bangko niya. At ang posisyon niya, wala nang ibang dahilan. Pero wala naman ako nakikitang mali sa kanya dati eh. Ni walang bahid ng anong paggaganit sa mukha niya. Tapos, Nabulag siya sa pera. Idagdag pa ang panunulsol ng kapatid niya. do you think kaya pa natin siyang mabalik sa dati? Baka nasilaw lang siya sa karangyaan na tinatamasa niya ngayon. Maybe we can do something. Kung iniisip mo makikipag-usap ako sa kanya, para kumbinsin siyang tigilan ang pagiging kupal niya, I'm sorry to say, but I can't. Let's be real. Walang kahit anong salita ang makapagbibigay ng sense sa taong lunod na sa pera. Ni hindi niya nga pinanghinayangan ang mahigit 1 dekada naming pagkakaibigan. Pati ang lahat ng ginawa ko sa A-Food, tinapon niya lang. Only life can teach him a lesson. Wala ako sa posisyon para magsabing mag-move on ka na lang. Ang masasabi ko lang sa'yo, you have to accept. Tanggapin mo na ito yung reality natin. Na trinaydor tayo ng taong pinagkatiwalaan natin. May pait sa boses ko habang sinasabi ko iyon. Ramdam ko rin ang pag-init ng mga mata ko na kinukusot-kusot ko. Nung araw na ginagawa sa akin ni Anton, wala akong ibang nararamdaman kundi galit. Ngayon, nangihinayang ako sa pinagsamahan namin. Sinayang niya ang lahat ng yon para sa pera. Muling humagulhol si Surina. Sariwa pa ang sugat kaya natural na masasaktan pa siya ng gusto. Mahigit 3 minuto rin kaming nakaupo nang walang imikan. Hanggang sa niyaya ko na siyang kumain sa restaurant para gumaan-gaan ang pakiramdam niya. Matapos kumain, niyaya ko siyang manood ng sine, comedy, animated movie ang pinanood namin para naman makalimutan niya pansamantala ang problema niya. Matapos noon, hinatid ko na siya pa uwi. Tumanggi pa siya nung una pero pumayag din sa huli.
Pag-uwi ko'y nakatanggap ako ng chat mula kay VP Alphonse. Iniimbitahan niya ako sa isang meeting bukas. Hindi ko tinanggihan. Alam ko ang mga plano sa negosyo ang pag-uusapan namin. Pero hindi lang yon ang message na natanggap ko. Sunod-sunod na chat din ang pumasok mula sa mga high school classmate ko na hanggang ngayon nakakausap ko pa rin. Napatiimbagang na lamang ako sa nabasa ko. Isang malisyosong litrato ang ipinakalat sa circle of friends ko. Pinaparatangan akong taksil kay Anton. Ang litrato ay kuha nung kumakain kami sa restaurant, pati ang pagpasok at labas namin sa sinihan, hanggang sa mismong paghatid ko kay Zurina sa bahay nila. May nagsend ba sa'yo ng mga litrato natin? Ikaw rin ba? Oo. At naiinis ako dahil umabot pa to hanggang sa mga katrabaho ko. Sigurado ako, si Becky may gawa nito. Sumusobra na talagang babaeng yun. Ayaw niyang tumigil. Ano bang gusto niya? Paninirang puri to. Maapektuhan nito ang trabaho ko. Ang gusto niya, magmakawa tayo na tigilan niya. Pinaglalaroan niya tayo. Wow! Ang dami niyang oras Hindi to pwede. Hindi pwedeng patuloy niya tayong sinisiraan sa mga taong nakapaligid sa atin. Anong gusto mong gawin? Ay, hindi ko rin alam. Hindi ko naman kaya na magsunog ng pera para sa paghahanap ng ebidensya. Marami na akong duty sa trabaho na kailangan kong unahin. Napaka-demonyo niya! Kumalma ka muna. I-screenshot mo ang lahat ng chats tungkol sa mga malisyosong litrato. Hindi mo rin kailangan pang magpaliwanag sa mga katrabaho mo. Gawin mong professional ang lahat. Okay, pasensya na at napalaki ko pa lalo ang gulong to. Wala kang kasalanan dito. Sadyang maluwag lang ang tornilyo ng utak ni Becky. Sige na, magpahinga ka na. Sige na, good night. Kinabukasan, natuloy ang meeting namin ni Alphonse. Kinuha niya akong strategic advisor sa gagawin nilang line of business. Nagkasundo kami at magsisimula ang trabaho sa susunod na buwan. Sir Alphonse, bago po ako malis, may islam po akong maliit na personal na bagay na gustong i-head up sa inyo. Ayaw ko lang po sanang magulat kayo kung sakaling may makarating na chismis sa inyo. Oo, tungkol saan? May kumakalat po ng malisyosong litrato na kinasasangkutan ko. Gusto ko lang pong linawin sa inyo. Isa lamang yung paninirang puri para sirain ang reputasyon at imahe ko. Alex, huwag kang mag-alala. Alam ko ang totoong nangyari. This is why I want you to be part of our business. You're a good person. I believe in you. Salamat po sir sa tiwala. Pero ang sabi nyo'y alam nyo ang totoo. May nakapagsabi sa akin na tinanggal ka ni Anton para lumaki ang kita ng kumpanya at masolo niya ang malaking parte ng share. Pumalit din sa posisyon mo ang kapatid niyang mukhang walang alam sa operation. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng magkapatid na yun. Pero sana lang, hindi maka-apekto sa produktong inilalabas nila. Gusto ko po sanang gawing pribado lang ang tunay na nangyari. Kahit gustuin mo maging pribado yun, hahalungkatin pa rin yun ang mga taong may transaction sa iyo. Dahil isang malaking katanungan ang bigla mong pagkakatanggal sa kumpanya niya. Alam ng lahat ng nakakakilala sa inyo na ikaw ang business partner ni Anton. Ikaw rin ang mukhang humarap sa mga supplier at kliyente. Pero ituring mo na itong biyaya dahil mas marami ka pang pwedeng marating sa buhay. O siya, aalis na ako. Huwag mong isipin ang tungkol sa malisyosong litrato. Ako nang bala doon. Naku, maraming salamat sir. Tinapik niya ang likod ko habang tumatango saka naglakad palayo. Kasunod ng meeting na yon ang pagpasok ng pera sa savings ko, ang 11.5 million
na hinihingi ko kay Anton ay naibigay niya. Ang kasunod kong kinita ay si Jonard na meron daw gustong ibalita. Muli akong sumakay sa kotse at tinungo ang meeting place namin. Boss Alex, Kumusta? Anong balita? di maganda eh. May mga utos si Ma'am Becky na walang loika. Pinapapatay niya ang ilang dambuhalang freezer sa planta para lang makatipid sa kuryente ang kumpanya. Hindi niya alam na kapag pabago-bago ang temperatura ng mga nakaimbak na RTA meals, nabubuhay ang bakterya. Kaya yung mga i-deliver pa lamang na stock, may sira na bago pa makalabas ng planta. Nagkagulo na ang mga supervisor sa loob. Nag-issue na ng hold order ang quality control team kaninang umaga dahil bagsak na sa lab test ang batch na nakatakdang i-deliver sa mga store bukas. Pero nagwala si Ma'am Becky sa opisina niya ngayon. Pinipilit niyang i-bypass ang protocol at i-release pa rin ang mga produkto. Sabi niya, paiinitin lang naman daw yun ang mga bibili. Mamamatay din ang mikrobyo. Napakatangang katwiran, boss. Ngayon na, grabe ng tensyon ko sa floor. Ayaw pumirma ng QC head sa release form dahil takot siyang makasuhan at makulong kapag may food poison ang customer. Kapag nakarating na sa mga counter ng unit chains ang mga ulam, ang mga supervisor at logistic team nag-away-away na. Kung sunod-sunod ba naman ang utos ni Ma'am Becky o makikinig sa QC, alam ng lahat sa loob na nagpapakawala tayo ng bomba kapag umaalis na ang truck na to mamayang gabi. Pero walang makasasaway sa kanya dahil siya ang kapatid na may-ari. Hindi ko na alam ang gagawin ko ron, boss. Yaan mo na siya. Pero boss, kapag lumabas na yung truck na yun, mamayang gabi, malaking gulo ang idudulot niyan sa mga convenience store. Pwedeng may magkasakit. Jonard, hindi mo na problema ang e-food at mas lalong hindi mo tungkulin na saluhin ang kamangmangan ni Becky. Pero boss, paano yung mga tao sa QC? Paano ako? Baka kami ang mapagbintangan at balikan ni Sir Anton kapag pumutok ang issue. Tawagan mo ang QC head ngayon. Sabihin mo, wag na wag silang pipirma ng kahit anumang release form. Kung saan silang over-bypass ni Becky, siguraduhin nila may paper trail. Mag-email sila sa kanya na nagsasabing bagsak sa lab test ang produkto. At kapag pinilit na i-release, hingan nila si Becky ng pirmadong written order na siya ang nag-utos nun. At isa pa, nakalimutan mo na ba ang receiving protocol ng Unichain? Kapag nakita nilang hindi maganda ang RTA at may naamoy, ibabalik yan sa e-food. Sa bagay, kaya lang kami naman ang babalikan ni Sir Anton. Kaya kailangan nyo ng kopya ng pagpapatunay na hindi nyo pinayagan ang pagre-release ng produkto. Pahirap siya sa trabaho, boss. Sana may masmasan si Sir Anton sa nangyayari sa operation. Grabe na talaga to. Yan din ang hiling ko at bumalik na siya sa wisyo at maunawaan ang mga nangyayari sa paligid niya. Marami pa akong nalamang mga kapalpakan ni Becky mula kay Jonard. Magkahalong saya at inis ang nararamdaman ko. Ang pinaghirapan kong sistema ay masisira lang dahil sa kamangmangan niya. Kinaumagahan, nalaman ko kay Zurina na napahinto ang pagkalat ng malisyosong litrato sa hotel. Inagapan ng management at kasalukuyan daw inaalam kung sino nagpakalat noon. Lihim akong napangiti. Siguro ay inutos ni Sir Alphonse. Nalaman ko naman sa dati kong staff na nagalit pala si Anton sa pag-pull out ng mga produkto na pilit na pinalalabas ni Becky. Nalugi sila ng 1.5 million dahil wala ni isa sa mga iyon ang tinanggap ng mga store manager. Dumaan ang ilang buwan. Ang tuluyang pagpapalit ng A-food raw material na gagamitin sa produkto ay sinimula na. Habang abala ako sa project na ipinagkatiwala sa akin ni Sir Alphonse, patuloy naman ang pagbibigay ng update ni Jonard sa mga kaganapan sa kumpanya. Nakareceive ako ng mga chat mula sa high school classmates ko tungkol sa pagmamayabang ni Anton. Finorward nila sa akin ang litrato nitong nakangisi. Katabi ang mamahaling kotse. Alex, nakita mo ba ang bagong kotse na binili ni Anton? Bumili siya ng Rolls Royce na sasakyan. Grabe, ang yaman na talaga ni Anton ngayon. Hindi ba magkasosyo kayo sa negosyo? Kaya ka siguro tinanggal para makabili siya ng mamahaling sasakyan
Ha 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 ha. Hoy Alex, asinsado na talaga si Anton. May pa-birthday party pa siya. Nagaganapin sa hotel. Invited kami. Ikaw rin ba? Suggestion ko, makipagbati ka na sa kanya para maambunan ka ng swerte. Ilan lamang yon sa mga nabasa kong mensahe. Marami pang pinagmamayabang si Anton sa mga dati naming kaklase. Wala akong nire-reply ni isa man sa kanila. Napapailing na lamang ako. Malaking halaga ang nilalabas niya para sa sasakyan. Ngayon naman ay gusto niya pang gumasos ng ingrande sa birthday party niya. Hindi na ako magtataka kung biglang isang araw ay magigising na lamang siyang bumubulusok na pababa ang profit margin ng kumpanya. Isang araw, muli kaming nagkita ni Jonard. Boss, tama ka. Mula nang magbawas ng tao ng pabrika, unti-unti nang nagsisipag-alisan yung iba. Hindi nila kinakaya yung trabaho. Dahil dun, nag-hire sila ng bagong trabador at mababa ang offer. Ang problema sa mga bago, ang hirap turuan. Nagko-cause pa sila ng delay sa production. Si Becky pa rin ba ang operation manager? Oo, at yung tangang yun, panay sisi sa amin kung bakit mabagal daw ang production. Hindi ko na yata kakayanin pa to. Yung hirap sa trabaho siguro magagawan pa ng paraan. Kaya pang pagaanin yun. Pero yung tangang manager, walang solusyon. Yun ay kung walang magbabago, baka mag-resign na rin talaga ako. Tiisin mo muna. Ang pagiging pabaya ni Anton, ang pagiging incompetitive ni Becky, ang magiging dahilan ng pagbagsak ng A-Food. At kapag dumating ang araw niyon, magtiwala ka. Umpisa na yun ang panibagong kabanata para sa inyo. Teka boss, may plano ka ba? Kasama ba kami sa plano mong yan? Ang mga plano ay hindi dapat pinagsasabi. Maghintay ka lang. Kita ko ang pagkalito sa mga mata ni Jonard pero pinili niyang sumang-ayon sa sinabi ko. Na-introduce na rin sa merkado ang bagong line of business ng Unichain. Habang tumatakbo ang araw, naging positibo ang feedback ng publiko sa mga pagkain. Tuwang-tuwa naman dito si Sir Alphonse. Alex, hindi ako nagkamali na kunin ka sa project na ito. Kita mo naman, 3 buwan pa lamang ang lumilipas at ang laki na ng naipasok na pera ng meal shaker mo. Hindi rin naman po magiging positibo ito kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa akin. Ang mga mababait na supplier, ang mga tao sa pabrika, at syempre po, ang suporta ninyo. Ay nako, napaka-humble mong tao. Natuwa ang CEO sa'yo. Alam mo bang dahil natuwa siya, inoperan ka niya ng permanenteng posisyon sa Unichain. Nako, it's such an honor po at ang CEO po ang nag-alok sa akin. Oh, dahil binibida kita, pinupuri ka sa akin. Kaya lang po Sir Alphon, pwede po bang pag-isipan ito ng mabuti? Oo naman, hindi ka namin pinipressure. Gusto naming tanggapin mo ang offer ng buong puso. Ang totoo po niyan Sir Alphon, meron talaga ako hinihintay. A-Food ba ito? Nagulat ako nang sabihin niya iyon. Hindi ko na inaasahan na mababasa pa rin niya ang nasa isip ko. Dahil hindi agad ako nakapagsalita, tinapik-tapik niya ako sa likod. Napag-alaman kong inalis ni Anton ang kapatid niya sa operation. Sunod-sunod na ang kapalpakan ng ginagawa ng babaeng yun. Siguro naman, alam mo na halos na hindi na gumagalaw ang mga kahon na nakadisplay sa shelf sa lahat ng convenience store. Binigyan si Anton ng Unichain ng ultimatum. Kapag hindi pa rin nila magawang ayusin ang produkto nila, tuluyan silang tatanggalin sa lahat ng branches at nagsimula sa hindi pasado sa quality control hanggang sa pangit na feedback mula sa mga tao at ngayon hindi na ginagalaw ang RTA mill nila. Sinayang ka ni Anton. Isang malaking katangahan. Hinihintay mo bang alukin kang muli ni Anton? Mawawala ang karangalan ko. Kung ganun nga ang gagawin ko. I know what you're thinking. Kung ganun, maghihintay na lamang ako. Tinapik-tapik niya ang likod ko habang nakangiti. Naiintindihan niya ang nais kong ipaiwatig. Nalaman ko mula sa mga taong nakapaligid sa akin ang nangyari sa A-Food. Binenta na ni Anton ang sasakyan
Sa nakaraang 4 na buwan, ang losses niya ay umabot na ng 60 million. Ang ipinagmamalaki niyang investor noon ay nag-pull out na dahil tinanggal niya si Becky sa posisyon. Siya ngayon ang humaharap sa mga tao. Kinausap niyang muli ang mga dating supplier pero hindi na siya pinagbigyan. Ilang beses siyang nagmakaawa sa mga ito pero tinutulak lang siya palayo sa ngayon. Ako naman ang kinukulit niya. Nasa gym ako at tumatakbo sa treadmill. Nang bigla na lang siyang sumulpot sa tabi ko. Magulo ang buhok, nangingitim ang ilalim ng mga mata at kapansin-pansin ang malaking kabawasan sa timbang niya. Alex, pwede ba tayo mag-usap? Hindi ako huminto sa pagtakbo. Nagpatuloy lamang ako na parabang hindi siya importante. Ano bang pag-uusapan natin? Tapos na ang connection ko sa'yo. Pakiusap. Pakinggan mo ako. Tulungan mo akong isalba ang A-Food. Inihinto ko ang treadmill. Huminga ako ng malalim. Saka tininan siya ng may pangungutya. Tulungan kang isalba ang A-Food? Nagpapatawa ka ba? Nasaan na yung yabang mo noong mga panahong solo mo ang kumpanya mo? Akala ko ba ayaw mo sa akin? Dahil masyado akong nagmamagaling. Eh ngayon, kayo ng kapatid mo ang buong may kontrol ng pagpapatakbo ng negosyo. Ano bang nangyari? Alex, inaamin ko na mali ako. Si ate, tinanggal ko na siya. Nalaman kong malaki ang kinukupit niya sa A-Food. At dahil sa mga maling desisyon niya, nagkandele-deletse ang operation. Siya lang ba may kasalanan? Hindi ba't ikaw ang nagbigay sa kanya ng posisyon? Hinayaan mo ang isang mangmang na humawak ng operation. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Umiling-iling ako. Hindi na ako nagsalita. Bumaba ako sa treadmill at naglakad palayo sa kanya. Sinabihan ko ang staff na palabasin si Anton dahil nakakagulo lamang siya. Matiwasay namang sumunod si Anton. Pero hindi roon natapos ang lahat. Isang gabi, habang kasama ko si Surina, naglalakad sa plaza, muling sumulpot si Anton. Anton, anong ginagawa mo rito? Zurina, hindi mo kasi sinasagot ang mga tawag ko. Para saan? Natural na hindi kita sasagutin. Nakablock ka na sa akin. Zurina, Alex, sana mapatawad niyo ako. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Bumalik sa dati? Para saan? Kung kailan naka-move on na kami mula sa pagtatraidor mo. Zurina, I'm sorry. Inaamin kong mali ako. Maling-mali ako. At napakatanga ko sa ginawa ko. He? Inamin mong mali ka dahil nahihirapan ka. Pero kung tinatamasa mo pa rin ang karangyaan, baka nga hanggang ngayon, patuloy na tumataas ang ihi mo. Tama ako, di ba? Kung hindi ka nahihirapan ngayon, hindi ka naman hihingi ng tawad eh. Nasaan na pala yung pinalit mo sa akin? Sigurado akong iniwan ka na niya gaya ng pag-iwan mo sa akin noon. At yung kapatid mong demonyita, nasa na siya? Wala na siya. Tinanggal ko na siya. Oo nga naman. Tinanggal mo na siya at iniwanan ka na ng tuluyan sa ere. Nakakahiya ka, Anton. Hindi ko matanggap na minahal ko ang isang walang utang na loob at gama na tulad mo. Noong nagsisimula ka pa lang, si Alex ang tumulong sa'yo. Siya ang naging kasangga mo. Pero basta mo nalang itinapon lahat ng pinagsamahan nyo. Nagpauto ka sa ate mo na walang alam kung hindi ang manghamak ng tao. Ah, oo nga pala. It runs in your blood. Ganun ka rin naman nung nakatikim ka ng kapangyarihan. Hindi na napigilan pa ni Anton ang pagbubuhos ng kanyang mga luha. Kasabay noon ay dahan-dahan niyang pagluhod sa semento. Tama ka. Gago ako. Wala akong utang na loob at gaman. Panggagamit. Tanga! Inaamin ko ang lahat ng yon. Humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa. Patawarin niyo ako. Nung huling beses na naawa ako sa'yo, trinaydor mo lang ako. Kaya hindi na ako naniniwala pa sa'yo. Alam kong gusto mo lang tulungan kitang isalba ang paglubog ng kumpanya. Pag-usapan natin yan bukas. Halika na, Surina. Nilampasan namin si Anton na natiling nakaluhod. Hindi ko na siya nilingon pa. Ayoko makaramdam ng kahit anong awa sa kanya. Kagaya ng sinabi ko,
pumunta ako sa gusali ng A-Food kinabukasan. Sir Alex, good morning po. Good morning. Mabutit nandito ka pa. Opo, sir. Hinihintay po talaga namin ang pagbabalik ninyo. Kayo na po ba ulit sa operations? Malalaman natin yan. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ng sekretary ni Anton. Kinausap ako habang hinahatid sa opisina ng CEO. Pagpasok, pagod na ngiti sa mukha ni Anton. Tila ba nakakita ng taong magiging tagapagligtas niya. Alex, kaibigan, maraming salamat sa pagdating mo. Dumiretso ako sa pag-upo at nilapag sa mesa ang mga papeles. Let's get down to business. Ang tanging tulong na ibibigay ko sa'yo ay ang pagbili sa kumpanya. What? Pero Alex, kaya pa natin itaas muli. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kailangan natin mag-isip ng strategy. Magaling ka ron, di ba? Nabalitaan ko yung ginawa mo sa bagong line of business ng Unichain. Kaya mo rin gawin yon. Nakakatawang isipin na pinupuri mo ko ngayon. Samantala, 10 buwan lang ang nakararaan. Napakayabang mo. Oh. Anton, hindi ako nandito para maging tauhan mo o maging business partner mo. Nandito ako to buy out your company. I'm acquiring total ownership. Read the papers. Yan lang pag-uusapan natin. Yan ang pagsalba na kaya kong gawin sa kumpanya mo. Take it or leave it. No, this can't... Yes, it can't. May naisip ka ba bang ibang paraan? As far as I know, sira na ang reputasyon mo sa mga investors. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ako lang. At huwag mo nang ipilit ang pagpapatakbo ng ganitong negosyo dahil hindi mo kaya. You're not equipped to be a CEO. Napaupo si Anton sa sinabi ko. Ang saya sa mukha niya kanina'y napalitan ng pagkabalisa. Takot at panginayang. Wala na rin siyang nagawa na pagtanto niyang walang ibang darating para tulungan siya. Para maiwasan ang paglobo ng mga utang ng kumpanya, pumayag siya. Pinirma niya ang kasunduan ng acquisition kung saan nakasaad ang full ownership ay ipapasa sa akin. Salamat sa tulong ng Unichain na isakatuparan ko ang plano ko. Nakuha ko ang tiwala ng CEO kaya sila nag-invest sa akin nang itatag ko ang business plan para sa restructure ng A-Food. Pumayag sila. Muli kong kinausap ang mga dati naming supplier na tinanggal ni Becky. Ipinaliwanag ko na ako na ang may bagong nagmamay-ari ng A-Food kaya asahan nilang magiging maayos ang trato sa kanila. Ang mga PWD na tinanggal ni Becky ay ibinalik ko na rin. Nag-take over ako. Wala nang masasaya pa kay Jonard. Halos mapayak siya sa sobrang tuwa. Labis ang pagpapasalamat ko sa mga taong nagtitiwala sa akin. Ramdam ko ang suporta nila at yun ang bagay na pinapahalagan ko. Dahil naniniwala ako na ang pag-aalaga sa tiwala ng tao ay isang sandata. Makaraan ng 1 taon, nalaman ko nagtatrabaho sa vegetable farm si Anton. Hindi siya tinanggap ng pamilya magmula nang bumagsak ang kumpanya niya. Ang kapatid niyang si Becky, nasa Singapore, dala ang perang kinupit niya mula sa kanya. Wala na ang galit sa puso ko. Napatawad ko na si Anton, pero hindi ibig sabihin nun ay babalik na ang dati naming pagkakaibigan. Si Jonard ang bagong operation manager. Nanatili namang matatag ang koneksyon ko kay Sir Alphonse at sa mga Unichain. Ang pagkakaibigan namin ni Surina ay unti-unting lumalim. At dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag pong kalilimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. At ang mga nakasama ko pong nagsipagbigay buhay sa ating kwento sa araw na ito ay sina Tiala sa papel na Becky. Miss Lynn bilang Zurina. Joben bilang Anton. at ako naman po si Buddy Boy Aborde or Dark Shadow 101. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless po.